Para magpresenta naman sa inyo ng panibagong road trip. Alright! So starting point natin, Pasay City, Philippines. Ito, Philippine International Convention Center. Alright. So papasok muna tayo, drop by muna natin ang sir, baba ko na kayo dito sir sa may Philippine International Convention Center. Pero sir, wag niyo na sagutin kasi nagkukwento na ako sa aking mga sa aking mga viewers. Alright? Okay, hinto muna ako. Sir, baka muna na kayo dito. Ayan. Dito sir, sa no waiting anytime. Ayan. Baba na kayo dito sir Ayan, bubuksan ko na. Ay sir, baba na kayo sir. Okay, babalikan ko na lang kayo mamaya sir Alright. So, PICC, Philippine International Convention Center. Pauwi na tayo sa may Taguig City. Pasay. Ito Taguig. Pero itong Pasay na to, mga ka-channel, ito ay last boundary ito ng ng Pasay. Kasi sa kabilang konting lalakarin na lang, ano nga ba ito? Maynila City na. Alright? So, nandiyan naman ang Star City. Ayun, sa unahan yung Star City. Daming ambulance Kanina ambulance yan. OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Ayan ang Star City. Star City, Star Parks Corporation. Alright. Ayan. So, didiretsuhin ko lang ito, Aliw Theater. And didiretsuhin ko lang yan ang Rojas Boulevard, okay? Para matumbok natin ang EDSA, okay? Ayan, Star City, Rojas Boulevard, Star City. Pwede tayo dun kaganina sa may, pwede akong dumaan sa may, nandun ang Bangko Sentral ng Pilipinas, yan. Yung sa 100 pesos, nakikita nyo ba? Yan yung building na yan. Hindi nyo pa alam, yan yung 100 pesos na building, yan, na Bangko Sentral ng Pilipinas. Alright. Anyway, ito ay Rojas Boulevard. Pwede din ako dumaan doon. A while ago, sinabi ko na pwede ako dumaan doon sa may Sofitel. Yung Sofitel na yon ay dating Philippine Plaza. Okay? Alright. Anyway, pwede rin ako dun Makapagal Boulevard. Okay? Ayan. So, ang ginamit ko mga guys ay Rojas Boulevard Rojas Boulevard. Flyover na tayo. Ayan. Oy, traffic sa kabila Ang galing ko talaga pumili. Sir, pwede bang padaan? Tabi ka muna. Okay. Duman na tayo. Okay, Rojas Boulevard. Marami tayong mga kasabayan. Uy, traffic Ano nangyari? Ba't ang dami nyo dyan? Dito ako sa hindi ba traffic. Okay? Ilan ba yung takbo natin? 100 km ba yan per hour? Kahit habulin natin sila. Pagkatapos natin Rojas Boulevard, southbound, ito ang tinatahak ko mga guys, mga channel. Kumusta naman kayo? Sana ay habang nanonood kayo sa akin, sana maganda yung inyong mood. Para at least meron kayong mga hugot. Dapat meron kayong mga idea about the kalsada. Sa pagtingin nyo pa lang, marami tayong mga kababayan na mga galing sa kalsada, kapag tingin pa lang nila ng kalsada, ay alam na nila kaagad yan. Pagdating sa itsura ng kalsada, asfalto, semento, at sa mga gilid-gilid na mga establishmento, alam na nila yan. Yung tulad ng mga motorcycle riders ganyan, mag-overtake, napakabagay. Kung didiretsuhin mo ito, mag-flyover ka guys, didiretso ka sa Baclaran Airport Road, pwede ka Cavitex, pwede kang sa may airport, at pwede ka rin sa may Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4, pwede pag diretso. So since tayo ay pupunta sa may kampo ng Sundalo, alright, doon tayo nakatira, dito tayo guys sa may EDSA tayo dadaan, okay? Ayan, para mapabilis, mapadali ang ating pagbibiyahe. So ito ang pipiliin ko. Pwede rin naman ako actually pwede ako dun sa may, yun, sa may flyover niyan. Pwede ako dun. Kasi pwede ako
Gate 3 sa may anong lugar yon? Sa may Gate 3 na yon, sa may Fort Bonifacio. Pwede ako roon, diretso ako, Airport Road. Tapos pagdating doon sa may Philippine Air Force, doon ako sa may Villamor Air Base, Villamor Air Base Service Road. Ayun, pagka Fort Bonifacio na, diretso ako doon all the way. Alright? So, maaring possible din ng way na yon. Pero tayo ngayon ay ang ano pala yung dito pala sa Pasay pala yung flyover pala may pintura pala na kulay pink and green. Ayan, ang ganda ng pintura no, kulay pink at green. Alright, ang ganda ng combination. Bagay na bagay, pink at green. Anyway mga guys, ayan ay Double Dragon ang building na yan, Double Dragon yan. Okay? Ang may-ari niyan ay syempre Chinese, wala nang iba. Ang mga mayaman dito sa bansang Pilipinas ay puro Chinese. Ayan, ang mga Chinese na dito yumaman sa bansang Pilipinas at yan ay ang kanilang country ay napaka-bully yan, bully ang kanilang country. Pero dito sila yumaman. Alright. So anyway mga guys, kakaliwa na ako dyan sa may EDSA, northbound naman yon. Kasi kung southbound ang tatahakin natin, papunta sa Mall of Asia yan ha. Ang may-ari ng Double Dragon yan, dalawang Chinese businessman, which is ang isa ay nagmamay-ari ng Mang Inasal at isa naman ay nagmamay-ari ng Jollibee. Alright? O yan. Walang enforcer kaya na-confuse ako na tumawid kasi merong enforcer pero walang yung ilaw, yung stop, yung red traffic light. Hindi ko makita kasi nga tarik na tarik ang araw. O ito, the Heritage Hotel. Heritage Hotel, makikiusap naman ako sana sa inyo. Galingan nyo ang inyong marketing strategy ha pagdating sa mga nag-check-in. Heritage Hotel. Yun naman ay napakaganda talaga ng hotel nyo. Kailangan lang dyan marketing strategy ha. Kung sino man ang nakakinig nyan sa Heritage Hotel, ayun, marketing strategy ang pinaka-the best dyan, okay? Mag-offer kayo ng medyo lower. Gandahan yung driveway nyo. Gandahan yung mga receptionist nyo. Galingan nyo yung receptionist nyo. At ano pa bang pwede dyan? Promo ang pinaka-the best. At di baling nag-promo kayo, puno naman yung hotel nyo. Pero kung hindi kayo nagpo-promo, as is yung presyo ng hotel nyo, konti lang ang pumapasok, lugi kayo, diba? Kasi kapag nag-check-in yan, ang inyong mga guests, syempre kakain yan ng kung ano-anong meron dyan sa inyong restaurant. Okay? Alright? So, syempre dagdag din yan ng income doon sa mga restaurant na nasa loob. Alright? Hindi po pwedeng hindi sila mag-order. Okay? Kasi syempre kakain sila. Ayan, yung mga amenities din sa loob. Alright, yun. Babalik ang sigla niyan ng Heritage Hotel. Dati 5-star yan ha. Kayo Heritage, dati 5-star kayo. So, ngayon medyo lumower, no? Kaya kailangan galingan nyo. Huwag kayo, para tuloy-tuloy lang ang magandang pagpasok, ng inyong mga guests at mga client at syempre ang gustong sumubok dyan sa napakaganda nyong hotel. Anyway, nasa na tayo? Ito, EDSA southbound, Pasay. So dire-diretso yan all the way. Pwede nating pasukin ang mga mayamang subdivision dyan ha. Pero titingnan natin kung how does traffic flows, okay? Alright. So babaybayin lang natin ng EDSA Epifanio de los Santos Avenue sa mga hindi pa nakakaalam kung anong ibig sabihin ng EDSA. Ayan. EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, under the name of Epifanio de los Santos. Ang si Epifanio de los Santos, matalinong tao yan. Pangalawang number 2, pinaka matalinong Pilipino sa kasaysayan ng bansa.